Jane Stories presents Valentine Series 3, The Agent's Secret Love, written by Eshang. Valentine Family, kilalang pamilya, sobrang yaman, hinahangaan, magagaling at matatalino, mga gwapo at mga magaganda, nakakatakot dahil sa kakaibang aura. Pero sa kanilang pamilya ay may isang babaeng natatangi at naiiba sa lahat. Umaapaw ang pagiging soft nito na pinapakita niya sa lahat. Iyon ay si Marian, ang bunsong kapatid ng magkakapatid na mga Valentine. Ito ang may kakaibang katangian sa kanilang 10 magkakapatid dahil soft ito, maawain, matulungin, iyakin, mapagmahal at higit sa lahat ay gustong-gusto ng ibang tao. Marami din ang humahanga sa kanya ng mga kalalakihan dahil sa maamo nitong muka at inosente. Kung kumilos at gumalaw din ay parang hindi makabasag pinggan na babae na siyang tunay naman. Sa mga Valentine ay si Marian lamang ang naiiba dahil kabaliktaran nito ang ugali at katangian ng kanilang pamilya na namana nito sa kanilang lola. Ang kinatatakutan nilang lahat dahil ito ang reyna ng mga Valentine. Ngunit namayapa na ito sa edad na 100 at mahigit. Gaano kakahaba ang buhay niya dahil maalaga din kasi ito sa sarili at katawan. Maraming bantay si Marian pero nasa malayo ang mga ito at hindi niya alam dahil once na malaman niya ay iiyak na naman ito at magagalit sa kanyang mga kapatid. Ayaw niya kasing may mga nagbabantay sa kanya. Gusto niyang malaya siyang kumilos, malayang gawin ang mga gusto ng walang nagmamanman sa kanyang mga ginagawa. Naiilang din kasi siya kapag ganun, kaya kinausap niya talaga ang kanyang mga kapatid na hayaan siyang gawin ang mga gusto niyang gawin sa buhay dahil gusto niyang maging masaya. Noon kasi ay mga gusto ng mga ito ang nasusunod na siyang naging sanhi ng kaunting problema sa kanya at sa pagitan ng mga ito. Ayaw na ayaw kasi ni Marian na pinakikialaman siya, lalo na ang mga desisyon niya. Ang pangungunahan din siya, gayong may pag-iisip na naman siya. Naiinis si Marian pero hindi niya pinapakita iyon. Pinaparamdam niya na lamang. Akala ng ibang tao ay hindi siya nagagalit at naiinis pero hindi yan ang totoo dahil may ugali din siyang hindi maganda. Minsan kapag may mga nagawa ng hindi maganda sa kanya ay doon na nailalabas ang totoong ugali niya. Nakita na din ng mga kapatid niya yun pero ang hindi niya lang talaga makontrol sa kanyang sarili ay ang pagiging iyakin niya. Mabilis kasi siyang umiyak kahit na sa simpleng bagay lang naman. Kunwari ay may namatay na pusa ay iniiyakan niya na agad dahil animal lover siya. Mahilig siya sa mga hayop at mahilig din siya sa kapaligiran, sa mga halaman. Kaya may sarili siyang garden sa kanilang mansyon na hindi pwedeng pakialaman ng iba kapag walang permiso niya. Isa pa sa kinagagalit at ikinaiinis ni Marian ay kapag pinakikialaman ng mga gamit niya nang walang paalam. Maarte din siya pagdating sa kalinisan, lalo na pagdating sa kanyang silid. Gusto niyang malinis at nakasalansan ang mga gamit niya. Ayaw niya ng gulo-gulo. Parang lumalabas ang sungay niya kapag maraming kalat siyang nakikita. Pero pagdating naman sa pagkain ay wala siyang kinaayawan. Hindi naman siya maarte, maging sa mga damit. Ayaw niya lang talaga ng sobrang revealing dahil hindi siya komportable na suotin ang ganong damit. Ma'am Marian, nandyan na po ang mami at daddy niyo. Bumaba na daw po kayo, sabi ng ate Vanessa niyo. Sabi ng isang kasambahay sa labas ng silid ni Marian. Natigilan naman si Marian sa pagsusuklay ng kanyang buhok. Nanlalaki ang kanyang mga mata dahil sa tuwang nararamdaman. Nabilis siyang kumilos, agad siyang bumaba. Hindi niya na nga pinansin ang kasambahay sa labas ng kanyang pinto. Tumatakbo siya pababa sa hagdan. Bunso, dahan-dahan lang at baka mamali ka ng tapak. Sigaw ni Louie nang makita si Marian na tumatakbo. Hindi naman pinansin ni Marian ang kanyang kuya na naiirita. Ngunit tiningnan na lamang ang kapatid sa namumungay na mga mata. Hindi nila kayang magalit kay Marian kasi naman ang mukha nitong talagang kahit hindi nagpapaawa ay nakakaawa. Mami! Daddy! Masayang sigaw ni Marian nang makita ang kanyang ina at ama sa sala na inaayos ang mga gamit. Our princess! Sabi naman ng kanyang ina
at saka siya nito niyakap. "Daddy!" Ani naman ni Marian at niyakap naman ng ama at hinalikan siya sa tuktok ng ulo. May ugaling childish din kasi si Marian pero madalang lamang lumaban ito pagdating lamang sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Malambing ito kaya tuwang-tuwa ang kanilang mga magulang sa kanya. "Namiss ko po kayo." Masayang sabi ni Marian na naging king hyper na naman. "Namiss ka din namin, princess. Hindi ka naman siguro pasaway sa mga kapatid mo, ano?" Ani ng ina. Ngumuso si Marian nang makaupo sila sa sofa. Nasa gitna siya ng kanyang ina at ama. Daisy Lahara Valentin ang pangalan ng kanilang ina. Sikat itong model nung panahong dalaga pa ito. Hanggang ngayon naman ngunit matagal na itong lumabas sa pagmumodel. Ang tanging tinututukan ng kanilang ina ay ang ibang business nila. Tapos ng pag-aaral si Daisy at may 2 degree. Tunay na matalino talaga ito nung nag-aaral pa. Hanggang ngayon ay kayang-kaya niyang paikutin ng lahat sa kanyang mga palad. Don Faculto Valentin naman ang pangalan ng kanilang ama. Galing talaga sa mayamang pamilya na kilala lamang hindi sa bansang Pilipinas kundi sa maging ibang bansa. Ito ay nagmana ng lahat ng ari-arian nang iniwan ng kanilang namayapang mga magulang. Kilala ito sa tawag na Don Falto. Matalino din kasi ito. Kaya hindi nakataka-taka kung saan nagmana ang magkakapatid. Matatalino ba naman ang ama at ina? Tapos ay namana pa talaga ng mga ito. Nagkakilala si Daisy at Don Falto sa isang business meeting kung saan magkalaban talaga ang bawat pamilya nila. Ngunit tinapos nila ang hidwaan na yun simula nang magmahalan silang dalawa. Marami ang tumutol sa kanilang relasyon. Parehas, both side. Pero dahil mahal na mahal talaga nila ang isa't isa, ay walang kahit na ano at sino ang makapaghihiwalay sa kanilang dalawa. Lalo na at kayang-kayang ipaglaban ni Don Falto si Daisy. Kayang-kaya nitong kalabanin kahit na ang angkan at sarili pa nitong kadugo. Kaya din itong iwanan ng lahat na hindi kaya ng kanyang angkan dahil siya ang pinakamatalino sa kanilang lahat. Kumbaga ay magaling ito pagdating sa business. Kaya kapag nawala si Don Falto sa kanila, ay baka bumagsak ang empire ng mga Valentin. Kakaiba ang kwento ng pagmamahalan nilang dalawa. Hindi naman nila tinago ito sa mga anak. Kinuwento nila ito para malaman ng mga ito kung bakit mahalaga sa kanila ang empire ng Valentin at Lahara dahil pinaghirapan nilang manatili na nakatayo ito at nagpapatuloy. Wala naman silang problema sa mga anak dahil magagaling din talaga pag-handle sa mga business nila. Matatalino din, ngunit may ugali din minsan na siyang pinapakita sa kanila, kaya hindi maiiwasan na magkaroon ng sagutan at alitan, lalo na sa parte ni Vanessa. "Ama, gusto ko na din po pala mag-handle ng business natin. Gusto ko pong hawakan ng isa sa mga kumpanya natin, ang beauty product po." Sabi bigla ni Marian sa kalagitnaan ng kanilang pagkain sa hapag. Natigilan naman sila, maging ang kanyang mga kapatid. "Are you sure about that, anak? Hindi naman kailangan, princess, dahil nandyan naman ang mga kuya mo. Kayang-kaya nilang i-handle ang mga kumpanya natin." Marahang sabi ng ama. Ngumuso si Marian na parang bata. "Alam ko naman po, ama, na kaya nila. Pero gusto ko na din po talagang matuto. Na-realize ko po kasi na hindi po pwedeng habang buhay na lang ako magbubuhay, princess, na kayo ang gagastos ng lahat ng mga luho ko. Gusto ko din pong gumastos gamit ang perang pinaghirapan ko. At saka, gusto ko din pong matuto at maging independent. I realize po na kailangan ko na po yun dahil hindi na po ako bumabata. At sa totoo lang po, ama, ina, sa edad kong to, nagtatrabaho na po talaga ako kaya sana pumayag na po kayo." Mahabang litanya ni Marian. Pinunasan muna ni Daisy ang gilid ng kanyang labi maging ang kanyang bibig. "Wala kang alam sa business, princess. Hindi madali ang gusto mo lalo na't ang kumpanya na nais mong hawakan ay isa sa pinakamalaking kumpanya natin at kilala." Ani ni Daisy sa anak. Natigilan si Marian. May kung anong punyalang tumama sa kanyang dibdib. Nasasaktan siya sa sinabi ng ina. Pakiramdam niya ay wala itong tiwala sa kanya. Pero alam niya naman ang bagay na yun. Alam niya ang totoo dahil narinig niya mismo sa mga magulang nung nag-uusap ang mga ito.
Wala talagang tiwala ang kanilang mga magulang sa kanya pagdating sa business dahil ibang course naman kasi ang kinuha niya. Pero hindi naman niya nagagamit ang pinag-aralan niya dahil nais lang naman ng mga ito na sa kanilang mansyon na lamang siya. Kaya paano siyang matututo? Paano siya tatayo sa sarili niyang mga paa kung ang mismong pamilya niya ang pumipigil sa mga pangarap niya? Aminado naman si Maria na may pagka-childish talaga siya at isip bata. Masaya talaga siyang naroon lamang sa kanilang mansyon. Babangon anytime kung kailan niya gusto. Uutusan lamang ang mga kasambahay. Hindi kikilos para gumawa ng mga gawain dahil may kikilos naman para sa kanya. Anytime ay pwede siyang gumala, mag-shopping at mag-ubos ng pera na hindi naman talaga nauubos. At masaya si Marian doon. Pero na-realize niya na isang araw na masyado na siyang nagpapakasarap sa buhay niya. Masyado siyang inispol ng kanyang mga magulang, kaya nakakalimutan niya ang totoong responsibilities na kailangan niya talagang gampanan dahil nakukuha niya naman kasi lahat ng gusto niya. Hindi pa siya napapagod, pero nang malaman niyang hawak siya sa leeg ng kanyang mga magulang at parang minamanipula ay doon na siya tatauhan, lalo na nang marinig din ang usapan ng mga tao. Flashbacks. Napatigil na lamang si Marian sa pagpasok sa opisina ng kanyang ama at ina nang marinig niyang nag-uusap ang mga ito. Soundproof lahat ng kwarto, pero dahil nakaawang ng bahagya ang pinto nila ay naririnig tuloy ni Marian ang usapan ng mga magulang. Dad, siguro ito na ang pagkakataon para turuan natin si Bunso na i-handle ang business natin. Hindi naman kasi pwedeng dito lamang siya sa mansyon. Boses ng kanyang kuya Lester. Lumapit pa ng bahagya si Marian para marinig ang usapan ng mga ito. Ngunit hindi siya gumawa ng kahit na anong ingay man lang. Alam niyang siya ang pinag-uusapan ng mga ito, kaya nais niyang malaman kung tungkol saan. Hindi business ang kurso niya, Lester, at mahihirapan lamang siyang i-handle ang ating business. May chance pa na bumagsak ang business natin dahil sa kanya. Dahil isang maling desisyon lamang ang gawin niya, lalagapak agad tayo. At hindi mo ba nakikita na hindi pa gaanong kalawak ang isip ng kapatid mo pagdating sa mga ganitong bagay? Nais niya lamang mag-enjoy sa buhay. Wala siyang goals. Sabi ni Don Falto. Natigilan si Marian. Hindi niya akalain na ganun ang maririnig niya mula sa kanyang ama. Pero Dad, hindi pa natin alam kung talagang hindi niya nga kayang i-handle. At saka, kaya nga natin siya tuturuan para maging biyasa siya. Hindi naman talaga madali ang pag-handle sa business, Dad. At kailangan pa ng gabay ni Marian. Ang punto ko, Dad, ay unti-unti natin siyang turuan. Sabi naman ng Kuya Hill ni Marian. Matalino si Marian, kaya naniniwala din ako mabilis siyang matuto sa pag-handle ng business. Hindi talaga pwedeng ganyan na lamang siya. Sabi naman ng Kuya Sedi niya. Mga anak, hindi natin dadalhin si Marian sa mundo ng business. Mas mabuti nang dyan na lang siya sa kung anong ginagawa niya sa buhay. Hindi niya na kailangan pang magtrabaho at naibibigay naman natin lahat ng gusto niya. Ani naman ni Daisy, ang kanilang ina. Isipin niyong mabuti kung ipapasok natin ang bunsong kapatid nito sa business. Iiwanan niya lamang to at pababayaan. Lalo na at hindi niya naman gusto. Kilala niyo pa naman ang kapatid niyong yun. Masyado siyang martes sa ibang bagay. Kapag ayaw niya, ayaw niya. Hindi niya talaga pagtutuunan ng pansin. Kaya sana maintindihan niyo kung bakit ayaw namin. Sabi ni Don Falto, wala kaming tiwala sa kanya pagdating sa business. Hindi natin hahayaan na siya lamang ang magpapabagsak sa empire ng Valentine na matagal naming pinaghirapan. Dagdag pa ni Don Falto. Doon naman nasaktan si Marian. Hindi niya akalain na walang tiwala sa kanya ang sarili niyang mga magulang, na maging ang mga ito ay wala palang pangarap sa kanyang buhay. Siya lamang pala ang nangangarap. Masakit sa kanyang dibdib ang mga narinig, to the point na hindi niya na namalaya na naglandas na ang mga luha sa kanyang pisngi. Umalis siya doon ng dahan-dahan, hindi gumagawa ng kahit na anong ingay. Nasasaktan ang puso niya. Dinamdam ni Maria ng bagay na yun. Hindi niya kasi maintindihan. Porkit ba siya ang bunso at siya lang ang hindi kumuha ng business ay wala na siyang alam na mapapabayaan niya na ang kanilang business? Matututo naman siya dahil mapag-aaralan niya yun ng mabuti. Pero nang narinig niya mismo na walang tiwala sa kanya ang mga magulang, ay sapat na ebidensya na yun na wala talagang gusto ang mga magulang niya sa kanya kundi maging tambay lamang sa kanilang mansyon. And of flashbacks. Ama,
Pag-aaralan ko naman po ang business. Madali lang naman po ako matuto. Sabi ni Marian. Hinuhuli niya lamang talaga ang mga ito dahil ang totoo ay siya mismo ang gagawa. Siya mismo ang magtatayo ng sarili niyang kumpanya. Walang tulong ng kahit na sinong Valentine na pamilya nila. Papatunayan niyang mali ang mga ito. Saka ama, ina, hindi niyo naman po ako bibigyan ng pagkakataon para malaman niyo kung ano ba talagang kaya kong gawin sa business natin. Sabi pa ni Marian. Tumaas ang isang sulok ng gilid ng labi ni Lester. Proud siya sa kanyang kapatid dahil nakakayanan nitong maging matapang. Sawi pa lang ng pagsasalita nito at ilabas ang kanyang saloobin sa mga magulang ay isa ng kahanga-hanga para sa kanila. Nakangiti din at nakangisi ang ibang mga kuya niya. Habang seryoso naman ang mukha ni Vanessa, napailing na lang si Gina at nagpatuloy sa pagkain. Paano kapag hindi mo talaga kaya, anak? Habang maaga pa, huwag mo nang pilitin ang sarili mo sa bagay na hindi naman nararapat at nababagay sa isang katulad mo, anak. Hindi ka ba nakontento sa mga bagay na nakukuha at gusto mo pang higit? Tanong ng ama na nagiging prangka na. Ang mukha nito ay seryoso na din. Halatang nagtitimpi lamang na sumabog. Talagang ayaw nito. Ama, kahit kailan naman po ay wala akong sinabi sa inyo ni ina na hindi ko gusto ang business. Hindi lamang po kayo nagtatanong sa akin. Kagaya ng ginawa niyo kina ate at kina kuya. Sa aming lahat. Ako na po ang nahuhuli sa mga bagay-bagay. At saka, gusto ko po maging katulad nila. Sabi ni Marian, sa marahan pa din na boses. Ayaw niya lang din na sumabog at baka magkaroon ng hindi inaasahan sa hapag nila. Natigilan na ng tuluyan ang kanilang ama sa pagsubo. Nagpunas muna ito ng bibig at kamay gamit ang tissue. Saka siya tumingin kay Marian na kasyual ang muka. Marian, ano pa bang kailangan mong patunayan? Naiinggit ka ba sa mga kapatid mo? Kung tutusin ay ikaw ang sobrang swerte kesa sa kanila. Dahil sa murang edad nila, natuto na agad sila. Sinanay na agad namin sila sa paghawak ng ating business. Maaga nilang ginampanan ang kanilang responsibility na kahit hindi pa naman dapat. Ikaw, Marian, mas maswerte ka dahil nagagawa mo pa ang mga gusto mo hanggang ngayon. Samantalang sila, iba na ang ginagawa nila. At tama ka, dapat nga may trabaho ka ngayon. Pero hinahayaan ka namin sa mga gusto namin gawin. Dahil ayaw ulit ka naming maging rebelde. Kung talagang nais mong hawakan ng isa sa mga kumpanya ng ating pamilya, paghirapan mo kung paano mapapasayo. Mahabang litanya ni Don Falto. Napakuyom na lamang si Marian ng kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Nagbaba din siya ng tingin. Marami siyang gustong sabihin at itama sa mga sinabi ng ama, pero para siyang nawala ng lakas bigla. Mataas pa din ang kanyang respeto sa ama kahit na masyadong sumobra ang mga sinabi nito. Para kasing sinusumbatan siya nito kahit na ang mga ito ang kusang nagbibigay sa kanya. Hindi naman siya gaanong humihiling dahil nahihiya siya. Palagi kasi nitong sinasabi sa kanya na hindi niya na kailangan magtrabaho kaya yun ang tumatak sa isipan ni Marian. Kaya bakit parang nasa kanya ang lahat ng sisi? Nais niya lang namang tumayo sa sarili niyang mga paa. Pero lumalabas na agad ang totoong mga tinatago. Hindi talaga sila perfect at masayang pamilya. Kagaya ng sinasabi at tingin ng ibang tao sa kanila. Dahil behind that ay nagkakaroon sila ng hindi pagkakaintindihan. Nagkakaroon ng alitan. Hindi lang pinababalita dahil hindi naman kailangan. Private na yun at sa kanila na ang bagay na yun. Hindi na kailangan pang ikalat. Hindi din naman hinahayaan ng kanilang ama panigurado na malaman ng iba na nagkakaroon nga ng problema sa kanilang pamilya. Han, masyado na atang marami ang nasabi mo na hindi naman dapat. Isipin mong mararamdaman ng anak natin. Ani ni Daisy sa kanyang asawa. Isa pa ang bagay na yun kaya wala akong tiwala sa kanya sa pag-handle ng kumpanya natin. Masyado talaga siyang mahina, maawain, malilin lang siya ng ibang mga tao. Mapapaikot lamang ang ulo niya. Prangkang sabi ni Don Falto, mas lalong kumuyom ang kamao ni Marian. Naiinis na siya. Konti na lamang ay makapagsasalita na siya ng hindi maganda. Natahimik lalo ang lamesa sa sinabi ni Don Falto. Walang may hawak na kahit na anong bagay na nasa kanilang harapan. Animoy may dumaan anghel dahil sa katahimikan. Hindi pwede ang ganyang ugali pagdating sa business. Dahil mauuto ka lang ng mga taong nasa paligid mo na siya magpapabagsak sa'yo. Ayusin mo muna yung ugali mong pagiging mahina.
para hindi ka nila masabihan na talunan. Dahil kapag nakita ka ng iba na iyakin ka at talunan, kukuhanin nila ang pagkakataon na yun para makuha ang loob mo. Pagkatapos, doon na din nila gagawin ang kanilang plano. Yan ang tandaan mo. Bawal ang mahina. Sabi ni Don Falto na diniinan pa ang huling sinabi. Naging manhid bigla si Marian. Wala siyang kahit na anong emosyon na nararamdaman. Naging robot siya bigla. Tinanggap niya ang bawat sinasabi ng kanyang ama sa kanya na wala namang katotohanan. Nag-angat ng tingin si Marian sa kanyang ama. Kung yan ang nakikita niyo sa akin, ama, dahil ang tanging nakikita ko lang naman ay ang pagiging iyakin, maawain at talunan ko. Pagsasalita ni Marian para sa kanya na ang atensyon ng lahat. Pero hindi mo naman talaga kilala ang totoong ako at ang kahit na sino sa aming magkakapatid. Dahil wala ka naman talagang pakialam sa amin. Puro kayamanan, pera, business, negosyo, kasikatan, at ang pangalan lamang ang importante sa inyo. Sabi pa ni Marian. Kinagalit naman ni Don Falto yun para maging mariin ang kanyang tingin. Napalawak na lamang ang ngisi ni Lester at napailing. Well, sa bagay, hindi mo naman kami natututukan. Kaya hindi mo talaga alam ang bawat ugali ng isa sa amin. Pero ayos lang, para magulat ka kapag nalaman mo na, lalo na kapag nakita mo. Sabi pa ni Marian. Pero pansinin mo din, Dad, kung ano na ang ginagawa mo sa mga kapatid ko. Masyado mo na din silang nauuto. Ginagamit mo lang naman sila para lumago ang business sa pinagmamalaki mo na hindi naman tatagal kahit anong pagsalba pa ang gawin mo. Mawawala din ang lahat ng yan sa'yo, Dad, dahil masyado kang sakim sa kapangyarihan at kasikatan. Prangkang ani pa ni Marian. Bastos ka! Ganyan bang tinuro namin sa'yo? Ha? Ang sagutin kami ng walang respeto? Yan ang isusukli mo sa akin sa lahat ng ginawa namin para sa inyo, ha? Tanong ni Don Falto na halos sumigaw na, pero hinawakan ni Daisy ang kanyang balikat para pakalmahin. Nagiging malalim na din kasi ang paghinga nito dahil sa sobrang galit na nararamdaman. Pagak na natawa si Marian. Ama, hindi niyo pwedeng isumbat ang bagay niyan sa akin. Sa amin, dahil responsibility niyo ni Ina. At nararapat lang talaga na ibigay niyo sa amin ang mga bagay na gusto namin. Dahil unang-una, mga anak niyo kami. At nanay at tatay namin kayo. Kailangan niyo talagang punan ng pangangailangan namin. Ani Marian. Tumayo na si Don Falto. Sobrang sama na ng tingin kay Marian na nagawa siyang sagot-sagutin. Mag-uusap tayong dalawang mamayang bata ka. Humanda ka sa parusang matatanggap mo. Pagbabanta ni Don Falto, saka na siya umalis sa hapag. Nagdabog pa. Hihintayin ko po yun. Magalang na sabi ni Marian. Nang makaalis na si Don Falto kasama ang asawa na sumunod sa kanya, ay dahan-dahan na pumalakpak ang kanyang mga kapatid na lalaki. Napatingin si Marian sa mga ito, nakunot ang noo dahil sa pagtataka. Oh, bakit kayo pumapalakpak? Wala namang show ah. Ani Marian. I'm so proud of you. Sabi ni Lester habang nakangisi. Grabe naman yun, sis. Nagawa mong sagot-sagutin si Dad. Nainis at nagalit din si Dad. Kita naman sa kanyang muka. Tsaka nag-walk out pa nga eh. Mukhang hindi ka nakayanan kaya ganun na lang ginawa niya. Sabi ni Greg na may pagmamalaki sa boses. Na, hindi ko pa nga nilahat eh. Agad kasing napikon si Daddy. Pero kung nagpatuloy pa siya sa pagsasalita niyang wala namang connect sa nais ko, marami pa akong masasabi. At si Dad mismo ang mahihiya. Ani Marian? Saka ngumuso na parang bata. Nakakatuwa ka, princess. Ganyan, tama lang ang ginawa mo. Matuto ka magsalita at sabihin ang nararamdaman mo at ipaglaban ang karapatan mo. Tama yung ginawa mo dahil hindi mo hinayaan na maging mali ka. Sabi ni Hill sa kauminom ng tubig. There's another side kasi na hindi nyo naman alam. Kahit naman kayo, may other side pero hindi ko lang din alam kung ano talaga siya. Saka, alam niya naman ang mga ugali natin at anak nila tayo. Kaya alam nilang hindi tayo nagpapatalo at pumapayag na pagsalitaan ng kung ano-ano na below the belt na. Ani Marian, kaya nga eh, napapahanga mo ako sa ginawa mo. Hindi ko inaasahan na magagawa mo si Dad na galitin ng ganun. Ano kaya nangyari dun? Tanong ni Sedi.
Uminom muna si Marian sa kanyang juice. Hindi ko iniisip ang bagay na yan. Hindi niya naman kasi ako masasaktan ng pisikal dahil hindi yun pwede. At alam niya yan. Saka, hindi ako natatakot, no? Tinama ko lang naman talaga ang ibang mga sinabi niya. Ani Marian, ayaw ko pa naman kasi sa lahat ng bagay ay yung parang nambibintang kahit na mali naman. Kahit na wala namang katotohanan. Nainis lang naman ako at nawala ang pagtitimpi ko dahil sa ibang mga sinabi ni Daddy. At saka, parang nanunumbat siya na hindi dapat. Kaya yun, tinama ako siya at di ko naman akalain na magagalit siya kaagad. Sabi ni Marian, saka nagkibit balikat. Akala mo ay inosente lamang. Napapailing na lamang sa kanya mga kapatid. Dahil sa ginawa mo, maghanda ka na talaga Marian. Dahil kagaya ng sinabi mo, there's another side. Hindi mo pa alam ang other side ni Dad. Kayang-kaya kanyang parusahan kung talagang gusto niya. At wala siyang pakialam kahit na anak ka pa niya. And that's his other side. He's ruthless. Sabi ni Gina na siyang sumabat na sa usapan nila para mapunta sa kanya ang lahat ng atensyon. Just be ready yourself. Dagdag pa nito at saka tumayo para umalis na din sa kanilang harapan. Natapos silang kumain. Kanya-kanya na silang nagsialisan. Napanguso na lamang si Marian nang guluhin ng kanyang mga kapatid ang kanyang buhok bago umalis. Walang paalam si Vanessa na umalis na tahimik lamang. Naiintindihan naman nila kung bakit nananahimik ito. Samantala, galit na galit naman si Don Falto nang makapasok siya sa kanilang silid. Bastos yan si Marian. Ganyan ba talaga kapag masyadong nabibigay ang gusto at natutong sumagot ng ganon? Galit na tanong ni Don Falto sa kanyang asawa. Madilim na ang muka. Bakit hindi mo kasi tanungin ang sarili mo kung anong mali mo doon? Ang pinagsasabi mo, Falto, ay talagang sumobra. Kaya hindi ko masisisi ang anak natin kung nagawa kanyang sagutin ng ganon. At alam mo kung kanino siya nagmana, kaya huwag ka magtataka. Ani Daisy, hindi naman agad nakaimik si Don Falto na dahan-dahang nagbago ang emosyon sa muka. Sa kaninang galit ay unti-unting umamo. Alam niya kapag walang emosyon si Daisy ay iba na. Takot siya sa kanyang asawa dahil iba ito magalit at nasaksiyan niya na ang bagay na yon. Takot siyang makasagutan nito dahil mas masakit ito magsalita kaysa sa kahit na kanino. Takot siya sa asawa at baka bigla na lamang siyang iwan gayong may pagbabanta na si Daisy sa kanya. I'm sorry, hon. Masyado lang ako nadala ng emosyon sa nararamdaman ko kanina. Kaya nakapagbitaw ako ng mga salitang hindi dapat. Ani Don Falto sa mahinahon na boses. Naging kalmado na lamang ito bigla. Bakas din ng kaunting takot sa muka. Kung maayos mong sinagot ang nais ng ating bunso, hindi ganun magiging reaksyon niya. You know her, Falto. Alam mo na may tinatagong ugali ang bunso nating yun. Ani Daisy sa walang emosyon pa din. Yes, Han. I know. And I'm sorry for my attitude kanina. Hindi na mauulit. Nadala lang ako. Hindi na talaga. Ani Falto, it's okay to me. Kausapin mo lang ang anak nating si Marian. At saka, tama ang sinabi niya. Hayaan mo muna siyang ipakita ang kaya niyang gawin. Alam kong matalino si Marian. Ani to. Tumango lamang si Don Falto hanggang sa naging mahinahon na ang kanilang pag-uusap at nagkaroon na din ng emosyon ng mukha ni Daisy. Lumipas sa mga araw at naging maayos naman ang lahat. Kinausap ni Falto at ni Daisy si Marian at doon sinabi ang kanilang nais. Hahayaan nila si Marian na i-handle ang kumpanya na nais nito pero kailangan niya munang pag-aralan ng basic na kailangan. Si Andrew ang aalalay sa kanya. Kanang kamay ng kanyang ate Vanessa. Wala namang problema kay Vanessa yun at mabuti na lang at wala muna si Andrew sa buhay niya kahit papaano at nagsasawa na din siya. Hindi mo naman siguro ako pinapamigay, no? Huwag naman. Kunwaring nagtatampong bata ni Andrew. Hindi kaya. Huwag kang OA dyan. Ikaw munang bahala sa kapatid ko ha. Yari ka talaga sa akin. May tama ka talaga sa kamao ko kapag hindi mo siya binantayan ng maayos habang tinuturuan mo siya. Pagbabanta ni Vanessa, napanguso si Andrew. No need to worry. Akong bahala sa kanya. At saka kilala mo naman ako. Di ko naman pababayaan yun, no? Di ko naman hahayaan na may mangyaring hindi maganda at talagang mayayari ako sa'yo. Pati na din sa ibang mga kapatid mo. Sakit niyo pa naman manuntok at masyado kayong biyasa. Ni Andrew, mabuti naman at alam mo kung ganun.
Mabuti na ang malinaw kaysa ang hindi. Ani Vanessa. Oo, sagot ni Andrew. Nagpunas naman si Vanessa ng pawis sa kanyang katawan. Pinagmasdan naman siya ni Andrew nang may maalala bigla si Vanessa. Oo nga pala, munti ko nang makalimutan. Habaan mo sana ang pasensya mo sa kapatid kong yun. At iba din ang ugali niya. Kapag nag-e-emote, bigay mo na lang gusto niya pero pagalitan mo din kapag mali. Ani Vanessa. Tumango si Andrew kahit iba ang sagot na nasa isip niya. Hindi mo naman kailangan sabihin sa akin yan kung anong ugali ang meron siya. Dahil alam na alam ko. At saka, hindi ko pagagalitan yun. Bibibihin ko pa siya. Baby ko naman siya eh. Ani Andrew sa isipan. Napakunot ang noo ni Vanessa nang makita ang pagngiti ni Andrew, kaya agad niya itong sinapak. Nawala naman sa wisyo si Andrew, kaya hindi niya inaasahan yun. Natumba siya sa isang sapak ni Vanessa. Nagdugo pa ang gilid ng labi. Iyang ngiti mo, Andrew ah. Ibang pakiramdam ko. Nako, sinasabi ko talaga sa'yong lalaki ka. Umayos-ayos ka kung ayaw mong hindi lang yan na matanggap mo mula sa akin. Pagbabanta ni Vanessa pero pabiro lang naman. Hindi ko akalain na masama palang umiti ngayon. Ani Andrew, para samaan siya ng tingin ni Vanessa. Seryoso ako kaya umayos ka. Ani Vanessa, itinaas ni Andrew ang kanyang mga kamay bilang pagsuko. Oo na. Ani Andrew, ito naman agad nagagalit. Masyado agad mainit ang ulo. Ganyan ba talaga kapag broken? Pangaasar ni Andrew para mas lalong sumama ang tingin ni Vanessa sa kanya. Napazipper na lamang siya ng kanyang bibig. Baka tuluyan na siya ni Vanessa dahil sa kanyang mga pinagsasasabi. Ikaw na munang bahala sa kapatid ko. Bantayan mong mabuti ah. At pagbawalan mo din pala kapag hindi talaga pwede at masyado nang spoiled. Aalis na ako. Sabi at paalam ni Vanessa na agad nang umalis. Naiwan naman si Andrew na umayos sa kanyang pagkakaupo. Pinunasan niya ang gilid ng kanyang labi. May dugo doon. Mas lalo ko lamang siyang i-spoiled no. Hindi ko kayang tiisin ang baby ko. Baka biglang umiyak kapag hindi ko naibigay ang gusto niya. Mahirap pa naman manuyo ng bibing iyakin. Ani Andrew at napapangiti na lamang. Excited siyang maturuan at mabantayan na din si Marian. Ito na ang pag-asa niya para mapalapit kay Marian. At syempre, gagawa na siya ng the moves kung saan unti-unti niyang pahuhulugin si Marian sa kanya pero hindi nito mamamalayan. Umaayon na talaga sa akin ng panahon. At saka, gusto na siguro ni Tadhana na maglapit kaming dalawa. Kaya gumagawa talaga siya ng paraan. Hays, thank you talaga sa inyo Tadhana. At sa iyo din Cupido. Sana panain muna ang puso niyang nais na nais ko ng mapatibok. Ani Andrew, saka nag-i-imagine na naman na sa kanilang dalawa ni Marian. Masyado na siyang nababaliw kay Marian. Kaya kung ano-ano na ang mga senaryo na naglulumikot sa kanyang utak. Kung saan, kung ano-ano ang ginagawa nila doon ni Marian. At kung may makakakita lang siguro sa kanya na ibang tao, ay mapagkakamalan siyang baliw dahil sa kanyang kakangiti. Pero normal lang naman yun, lalo na at nagmamahal ka. In love ka. Hindi maiwasan na ngumiti ka na lang kahit na wala namang ginagawa ang taong yun sa atin para pasayahin tayo. Dumating na ang araw kung saan ipapakilala na ang dalawa sa isa't isa. At syempre, kailangan muna ni Andrew ng serious mode para naman hindi mahalata agad na may pagmamahal siya kay Marian. Halos matuwa ang puso ni Andrew. Gustong gusto niya nang ngumiti ng masilayan ng mukha ng babaeng kay tagal niyang minahal sa malayo. At ngayon, nasa harapan na niya na halos hindi pa mapigilan ang kanyang puso sa pagtibok ng mabilis. Marian, siya si Andrew Allen Lubrica. Siya ang naging trainer ng ate mo at pinagkakatiwalaan din. Maaasahan siya pagdating sa business. Marami siyang alam. At siya ang magtuturo sa'yo sa pag-handle. Be nice on him. At huwag mong masyadong maging pasaway sa kanya. Binigyan namin siya ng rights sa kung anong pwede niyang gawin sa'yo in case na maging pasaway ka at hindi magseryoso. Marahang sabi ni Don Falto. Napatitig si Marian kay Andrew. Nagkatitigan ng dalawa. Kumunot ang noo ni Marian at nag-angat din ng isang kilay. Andrew, siya si Marian. I know that you already know her kaya hindi ko na masyadong ipapakilala sa'yo. Huwag kayo masyadong magkailangan. Just be casual. Ani pa ni Don Falto.
Nice to meet you, Marian. Or should I say, Ma'am Marian? Tanong ni Andrew sa seryoso na boses at saka inilahad ang kanyang palad sa harapan ng dalaga. Nagbaba naman ito ng tingin doon at saka nag-angat din. Nice to meet you too. Ikaw bahala kung anong gusto mong itawag sa akin, Allen. Marahang sabi ni Marian at saka nakipag-handshake kay Andrew na tinatago ang ngiti. Pinipigilan niya na lang kahit nasasabog na. Shit naman, ang ganda-ganda niya. Ang soft pa ng boses. Tapos sobrang lambot ng kamay niya. Shit, kinikilig ako. Gusto ko nang himatayin dahil sa sobrang kilig na nararamdaman ko. Sabi ni Andrew sa kanyang isipan. Ikaw na bahala sa kanya, Andrew. Malaki ang tiwala ko naman sa'yo. Ani, don't falto. Huwag po kayo mag-alala, sir. Ako na pong bahala sa kanya. Iingatan ko po siya, tuturuan ng maayos kagaya ng ginawa ko kay Vanessa. Thank you for trusting me, sir. Ani Andrew sa kabahagyang yumukod para magbigay galang. Kailangan yun. Magiging father-in-law niya na ito balang araw. Umalis na si Don Falto at iniwanan na silang dalawa. Nasa warehouse sila kung saan doon ginagawa ang iba't ibang products na binibenta at pinopromote ng pamilya ni Marian. Wala masyadong tao sa paligid dahil may kanya-kanya namang ginagawa ang mga ito dahil may assigned area. Kailangan din talagang naka-gloves para maiwasan ng chemical na mahahawakan. Naka-mask din para hindi malanghap ang hindi kaaya-ayang kemikal. Ito ang warehouse ng beauty products ng kumpanya nyo. Dito nanggagaling mga binibili sa mga tindahan. Hindi lamang to warehouse ng beauty products. 5 warehouse ito pero nasa ibang lugar ang iba. At ang Kuya Hilmo ang nag-handle doon. Pero sinabi ng iyong ama na kung sakaling maging biyasa ka na sa mga kailangan mong gawin kagaya ng sales ng products, ikaw na mag-handle lahat ng warehouse. Sabi ni Andrew habang naglalakad sila. Mahirap ba talaga ang business? Tanong ni Marian. Napaisip lamang siya. Nasa sayo ang sagot sa magiging experience mo. But for me, mahirap siya sa una lalo na kung hindi mo talaga nais ng pag-aralan. Kung hindi ka talaga interesado. Pero kung interested ka naman, pagfo-focusan mo at syempre may mga nais kang malaman. Doon papasok yung interested mo sa mga bagay na yon, kung saan napapaisip ka na lamang ng kung ano-ano. Sagot ni Andrew. Pero para sa akin, sa kalagayan mo, mahihirapan ka lalo na kapag ikaw na mag-handle ng 5 warehouse. Isipin mong mabuti, madalas mong kailangang i-check yun. Ani Andrew. Natigilan naman si Marian. Hindi niya naisip ang bagay na yun. Napangunahan naman siya ng kanyang kagustuhan. Ayaw lang talaga kita, baby, na magtrabaho. Dahil gusto ko nasa bahay ka lang kasama ang mga anak natin. Ayaw kong napapagod ka. Ani Andrew sa isipan. Napalingon si Andrew kay Marian nang matigilan na lamang ito sa paglalakad. Napaisip ka, no? Yan. Dapat bago ka gumawa ng isang desisyon, isipin mo muna ang magiging factor. Ani Andrew. Napahinga ng marahan si Marian. Hindi ko naman talaga balak i-handle ang kumpanya naming beauty products dahil ako mismo magtatayo ng sarili kong kumpanya. Saka, sinubukan ko lamang ang aking pamilya. Nalaman ko at least ang totoo na ganun palang tingin nila sa akin. Mahina tapos walang tiwala. Parang batang pagsusumbong ni Marian. Hindi naman maiwasan ni Andrew ang makyutan. Bakit gusto mo pang magpatayo ng kumpanya? Hindi yun madali. Ilang taon pa ang kailangan mo dyan dahil pag-aaralan mo mabuti ang lahat. Ani Andrew. Natigilan si Marian. Napatingin siya kay Andrew at kita kay Andrew ang doubt sa mga mata ni Marian. Pwede ka magsabi sa akin. Makikinig naman ako. At saka, maiintindihan ko naman yan. Hindi ako one-sided. Di naman kita huhusgahan. Pero kung hindi ka komportable, ayos lang din. Sabi ni Andrew. Napaiwas ng tingin si Marian. Nagsimula na siyang maglakad. Sumunod naman si Andrew sa kanya. Ang totoo kasi, naiinggit talaga ako sa mga kapatid ko. Lately ko lang na-realize ang lahat. Hindi naman ako inggitera dahil nasa akin naman na ang lahat. Panimula ni Marian. Wala pa ako sa'yo, baby. Wala ka pa din sa akin. Mahinang sabi ni Andrew. Hindi narinig ni Marian. Oo nga, at nakukuha ko ang lahat. Pero yung success, wala pa eh. Hindi pa ako totally successful kagaya nila na may pagmamalaki na.
Naiinggit ako sa achievement nilang yun. Pag-amin ni Marian. At tama si Ama. Maswerte ako kasi maaga silang namulat sa ganitong bagay, imbis na mag-enjoy. Ako naman ay enjoy ako. Sawang-sawa na ako sa pagsasaya. Kaya gusto ko namang maging independent na. Ani pa ni Marian. At ito ang naiisip mong solusyon para maging independent ka talaga? Tanong ni Andrew. Tumango si Marian. May iba't ibang bagay na pwede kang maging independent, Marian. Kagaya na mag-iibang bahay ka na. I mean, sa kondo ka na. Ikaw ang magbabayad ng kondo na uupahan mo. O kaya naman, bibilhin mo na. Independent na yon dahil hindi ka na sa kanila aasa at wala ka na sa mansyon nyo. Ani Andrew, hindi mo kailangan mainggit sa mga kapatid mo dahil may sarili-sarili kayong kakayahan at talento. Love your own self, Marian. The more na maiinggit ka sa mga kapatid mo, the more na makakagawa ka ng maling desisyon. Kasi nais mo silang higitan. Ani pa ni Andrew. Napaisip naman si Marian hanggang sa napatango na lang siya. Naiintindihan niya naman ang ibig nitong sabihin. Hindi naman masama magsabi ng totoong nararamdaman. Believe me or not, sobrang gaan sa pakiramdam kapag nag-o-open ka ng mga saloobin mo sa isang taong alam mong makikinig sa lahat ng sasabihin mo. Ani pa ni Andrew saka ngumiti. Maliit na napangiti si Marian. Magaan-agad ang loob niya kay Andrew. Akala niya ay hindi sila makakapag-usap ng nangyayari sa kanila ngayon dahil suplado ang mukha nito. Pero mali pala siya dahil mukhang si Andrew ang magiging susi sa mga nais niya at sa mga desisyon niya. Thank you Pwede ba ako magsabi sa'yo? Alam kong hindi pa talaga anong close at feeling close lang ako pero komportable na agad ako sa'yo. Pag-amin ni Marian, mahinang boses. Mas natuwa naman si Andrew dahil sa kanyang narinig. Oo naman, it's my pleasure, Miss Ma'am. Nakangiting sabi nito. Naging mas mabilis ang kanilang pag-uusap sa business at pagtuturo din ni Andrew kay Marian sa mga unang dapat niyang gawin. Nilibot niya si Marian at bawat silid na napupuntahan nila ay pinapaliwanag niya ang ginagawa doon. Sa sobrang lawak ng warehouse ay hindi nila nalibot agad, kaya naman may bukas pa. Hapon na silang dalawa natapos. Nagpunta sila sa isang restaurant para kumain. Habang hinihintay nilang order, ay casual silang nag-usap na dalawa. Ngayon ko lang talaga nalaman na hindi pala talaga madali ang business. Marami ka talagang kailangan malaman at matutunan. Ani Marian sa kapagak na natawa. Kung talagang gusto mo ang business at interesado ka talaga, magiging madali yan sa'yo lalo na kapag natuto ka na. But for me, hindi ka nababagay sa business. Ang ganda-ganda mo para ma-stress. Ani Andrew, Marian chuckled. Ramdam niya din ang pamumula ng kanyang mga pisngi dahil sa huling sinabi nito. Hindi niya din alam kung bakit ganun na lamang din ang kabog ng kanyang puso. Grabe ka naman sa maganda. But thank you I really appreciate your compliment to me. Nakakahiya pala kapag ibang tao na ang nagsasabi. Pag-amin ni Marian. Maganda ka talaga, Marian. Sobrang ganda at walang halong biro yun. Kahit na tumingin ka pa sa mga salamin, isang diyosa makikita mo. Ani pa nito. Hey, tama na yan. Baka mamaya, gawin ko nga mamaya. Ani Marian, pagak silang dalawa na natawa. Dumating na ang kanilang order at kumain na sila. Casual lamang din silang nag-uusap sa kung ano-ano habang pagak na natatawa. Ngunit hindi alam ng dalawa na may kumukuha na pala sa kanila ng mga pictures at videos. Nung matapos silang kumain ay gumala sila sa isang park. Naglakad-lakad sila dahil maganda at gabi. May mga ilaw din kasi sa paligid. Hindi mawala ang ngiti sa labi ni Andrew dahil iniisip niya na parang date na nilang dalawa ang nangyayari sa kanila ngayon. At masayang-masaya siya sa bagay na yun. Maging si Marian ay hindi mawala ang ngiti sa labi. Ngayon ko lang nararamdaman sobrang gaan sa dibdib ko. Para ako nakawala sa isang kulungan. Ani Marian nang makaupo sila sa isang bench. Diba? Masarap sa pakiramdam kapag nagagawa mo talaga yung gusto mong gawin. Tanong ni Andrew na nakatabi sa kanya pero may kaunting espasyo pa din sa pagitan nila. Ngumiti si Marian. Tama ka. Thankful ako sa iyo dahil ikaw talaga ang dahilan. Minulat mo ang isipan ko. Thank you Ani Marian, saka humarap kay Andrew na bahagyang ginulo ang kanyang buhok.
Ngiti ka lang. Mas lalo kang gumaganda kapag nakangiti ka. Ani Andrew, para yan na naman ang kabog ng puso ni Marian. Hindi niya pinahalata na kinikilig siya. Kaya naman ngumuso na lamang siya. Ang dami ko naman natanggap sa iyong compliment ngayong araw. Ani Marian, masanay ka na dahil araw-araw na yan. Saka, totoo naman ang sinasabi ko. Hindi pa ako nagsisinungaling sa'yo, no? Ani Andrew, sabi mo eh. Pero ikaw, gwapo ka din. Legit, naniwala ka sa akin. Medyo suplado lang nung una. Kala ko nga hindi tayo magkakasundo eh. At puro serious mood lang tayong dalawa. Ani Marian, napagak na natatawa. Lah, hindi no. Saka, ganun talaga ako kapag una. Serious mood pero kapag komportable ako sa isang tao, tas gusto ko kausap, lumalabas na ang pagiging kalug ko. Ani Andrew, pagak na natawa si Marian. Kalug na nga yan? Hindi pa nga eh. Ani Marian, nagkatuwaan lamang silang dalawa. Tawang-tawa si Marian nang malaman ang kahihiyan moments ni Andrew. Nagkwentuhan sila sa mga buhay nila. Pero hindi maiwasan ni Marian ang mamangha kay Andrew nang malaman ang mga pinagdaanan nito sa buhay. Naging proud siya bigla. Kayo talaga mga lalaki ang hindi pala open. Mas gusto nyo kasing nagtatago ng nararamdaman. Kasi ayaw nyong madramahan kami sa inyo, kahit na kami naman din. And thank you pala kasi pinagkatiwalaan mo ko. Nag-open ka sa akin. Gumaan ba ang loob mo? Marahang tanong ni Marian habang nakatingin kay Andrew. Ramdam kasi ni Marian ang sakit sa boses ni Andrew kanina habang nagkukwento ito. Namumungay ang mga mata ni Andrew ngayon habang nakatingin sa kanya. Ayos na ayos, love. Mahinang ani Andrew at hindi narinig ni Marian ang huli kaya napangiti ito. Mabuti naman kung ganon. Basta open ka lang sa akin ha. Ani Marian at ngumiti ng malapad. Kahit na ngayon pa lamang silang dalawa nagkakilala ay naging mabilis ang pagiging malapit nila sa isa't isa. Si Marian na hindi maipaliwanag ang kanyang nararamdaman para sa binata, habang si Andrew naman ay mas lalong nahuhulog sa kanya. Mas lalong nagiging malalim ang pagmamahal nito at humahanap pa siya ng tiyempo para sa pag-amin nito. Baka mabigla kasi si Marian kapag minadali niya, kaya mas mabuting patagalin niya muna, lalo na at kakikilala pa lang ni Marian sa kanya, kahit na gustong-gusto niyang makuha na si Marian. Hinatid ni Andrew si Marian sa kanilang mansyon. Nagpasalamat naman si Marian sa kanya. Nang gabing yon ay natulog silang dalawa na parehas na may ngiti sa mga labi dahil sa sayang nararamdaman. Kinabukasan, nagulat na lamang si Marian, Andrew at mga Valentine sa pumutok na balita. Maraming mga media sa labas ng kanilang mansyon. Pinipigilan naman ng mga tauhan nila na wag makapasok ang mga ito. Bakit po ayaw lumabas ni Miss Marian? Nandyan po ba ang mag-asawang Valentine? Ano pong masasabi ng mag-asawa sa nalamang balita? Hindi po ba si Vanessa at Andrew ang may relasyon? Sinolo ba ng anak nilang si Marian si Andrew? Kailan pa ang relasyon ng dalawa? Miss Marian! Sigaw ng isang reporter nang makita si Marian sa itaas ng terrace na kung saan pinagmamasdan niya ang nangyayari sa labas. Naagaw naman ito ang lahat ng atensyon ng mga kasama, kaya si Marian ang kanilang tiningnan na wala namang reaksyon sa nangyayari. Napapairap lamang siya. Miss Marian! Totoo ba ang kumakalat na may relasyon kayong dalawa ni Andrew? Miss Marian, ano po masasabi niyo sa lumabas na katotohanan? Kailan pa po kayo may relasyon? Kailan niyo pa po niloloko ang kapatid niyo? Miss Marian, may mga larawan at mga videos po na lumabas kung saan magkasama kayong dalawa ni Andrew. Kaya hindi niyo po pwedeng itanggi to. Gusto lang po naming malaman ang katotohanan lalo na at sweet po kayo sa mga photos. Irap lamang ang naiganti ni Marian sa mga ito. Mga tao talaga. Masyadong tsismosa at tsismoso na kapag may lumabas na kung sino, kung ano-ano na agad ang sasabihin at iisipin nila. Nagko-conclusion na agad sila kahit na wala pa namang katotohanan. Ani Marian, kung ano-ano pa ang mga tanong na ibinabato kay Marian pero wala siyang sinasagot. Gusto niyang bumaba para sagutin ito pero hindi siya hinayaan ng kanyang mga kapatid at baka masaktan pa siya. Sina kuya ng bahala. Anihil sa tabi ni Marian na kararating lamang. Habang nagkakagulo at pumipilit na makapasok ang mga reporter sa loob, ay dumating naman ang isang sasakyan para matigilan ng lahat. Napalingon silang lahat doon
at hinihintay kung sino ang lalabas. Nasa loob noon si Andrew na nalaman ng balita kung saan kalat na sa buong internet. Lumabas si Andrew para dumugi na agad siya ng mga reporter. Walang magsasalita sa inyo. I'm willing to answer everything honestly. Kaya huwag kayong magulo. Pagbabanta ni Andrew sa mga ito, kaya nanahimik ang lahat. Isa-isa lamang ang mga tanong para hindi magulo. Anya pa, napatingin siya sa taas. Nagtama ang mga mata nila ni Marian. Ngumiti si Andrew sa kanya. Kaya naman napangiti si Marian. I love you. Buka ng bibig ni Andrew. Natigilan si Marian. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Hindi niya alam kung tama ba ang pagkakabasa niya sa buka ng bibig nito. Niloloko niyo po ba si Ma'am Vanessa? Tanong kay Andrew. Paano namin lolokohin kung hindi naman kami ni Vanessa? Walang kahit anong namamagitan sa amin ni Vanessa. Kapatid ang turingan namin sa isa't isa at childhood friend kami. Trainer niya ako. Hindi porket may mga sweet photos na kumakalat sa amin ay may relasyon na kami without knowing the truth. Sagot ni Andrew. Napatango naman ang mga ito. Totoo po bang may relasyon kayong dalawa ni Miss Marian? Tanong agad ng isang reporter. Walang kahit na anong relasyon sa amin ni Miss Marian. Sagot naman ni Andrew. Nagkagatlabi siya bago idugtong ang isang bagay na nais niya. But I love her. Matagal ko na siyang gusto at alam ni Vanessa ang bagay na yon. Alam niyang matagal na ako may pagtingin sa kanyang kapatid pero hanggang sa malayo lamang ang kayang pagmamahal ko sa kanya. At matagal na ako may gusto sa kanya. Nung 18 taon pa lang siya. Pero hanggang ngayon hindi niya alam ang bagay na yon. Dahil ayaw ko siyang madaliin. At nito lang ako nagkaroon ng pagkakataon na makalapit sa kanya. Sa babaeng mahal ko. At ayaw kong mag-isip siya ng hindi maganda. Sabi ni Andrew. Nagulat ang ilan sa kanila pero may mga kinilig at natuwa. So mahal niyo po si Miss Marian? Tanong na naman. Ngumiti naman ng malawak ang binata. Yes, mahal na mahal ko siya ng higit pa sa sarili ko. Walang halong biro, pagluloko at pagpapanggap. Gusto kong malaman yung lahat na si Marian ang minamahal ko. At wala kaming relasyon ni Vanessa dahil magkaiba kami ng taong minamahal. At sana, malinaw na sa inyo ang lahat ng bagay na yan. Gusto kong huwag niyong guluhin ang buhay ng babaeng minamahal ko. Ruin everyone's life but not my woman's life. Mariing sabi ni Andrew na napatangu-tangu na lamang sa kanya. Habang sinasagot ni Andrew ang mga tanong sa kanya ay kumunot naman ang noo ni Marian. Nagtataka kung bakit napapangiti na lamang ang mga reporter at gano'n na lamang ang ngiti ni Andrew. Curious siya. Gusto niyang malaman. He knows how to handle the media. Sabi ni Hill sa kanyang tabi. Napatingin si Andrew kay Marian. Nagitla si Marian doon. Hindi niya inaasahan. Napaayos na lamang siya ng tayo at napatikim. Nakita niyang tumango si Andrew sa mga reporter na nagsisialisa na. Hindi niya maiwasan na mamangha. Gusto niya tuloy malaman ang mga sinabi nito. Alam niyang lalabas na naman ito sa buong internet. Nang umalis na ang lahat ng mga reporter ay pumasok naman na si Andrew sa mansyon ng mga Valentine. Pinapasok naman siya ng mga nagbabantay doon. Pumunta naman si Marian sa kanyang silid at nag-ayos siya ng sarili kahit papaano. Nagtaka naman si Hill nang makita ang kapatid na maayos ang itsura. Bakit? Tanong ni Marian. Umiling lamang si Hill. Excited si Marian na bumaba papunta sa sala. Nang makababa siya ay nakita niya agad doon si Andrew na kausap ang kanyang ate Vanessa. Nakita niya kung paano pingutin ng kanyang ate ang tainga ni Andrew na napanguso na lamang. Sira ulo ka ba? Lalabas talaga sa media ang mga sinabi mo at kakalat na naman. Ani Vanessa, pinapagalitan si Andrew. Hindi yan, akong bahala. Hiyari talaga sila sa akin kapag pinangunahan nila ako. Saka na lumabas kapag gusto ko. Ani Andrew, kau bahala, Agent Lubrica. Mariing ani Vanessa. Pero oras na mapahamak ang kapatid ko, talagang tatamaan ka sa akin. Pagbabanta nito saka umalis. Nagtama pa ang mga mata ni Vanessa at ni Marian bago ito naglakad paakyat. Nagtataka naman si Marian sa kinilos nito. Hello Miss Ma'am. Ngiting sabi ni Andrew kay Marian. Hello din. Sagot naman niya. Pinasadahan ni Andrew ng tingin si Marian. Namula naman ang mga pisngi ni Marian dahil sa hiya. Andrew chuckled. Ang ganda-ganda mo talaga. Ani Andrew. Pagak na natawa si Marian. Nakakahiya naman pero
Thank you. Gwapo mo din today. Sabi Marian. Thank you too, mi amor. Sagot ni Andrew. Oo nga pala. Paano mo napaalis sa mga reporter? Ang galing mo dun ah. Puna ni Andrew. Hindi naman, mi amor. Simple lang naman sila paalisin. And no need to worry. Matitake down lahat ng mga kumalat na larawan at videos nating dalawa. Sabi ni Andrew. Thank you ah. Bababa na sana ako kaso ayaw ni na mommy at daddy. Sa kanina ate at kuya. Ani Marian, mabuti na lang at hindi ka bumaba. Dudumugin ka talaga nila at baka masaktan ka pa. Ayaw ko pa naman na masasaktan ka. Ani Andrew. Kinilig na naman si Marian. O siya, tama na yan. Umalis na nga kayong dalawa. Dito pa talaga naglalandian. Sabat ni Vanessa na kanina pa nakikinig sa dalawa. Ha? Wala naman kaming lakad ate ah. Ani Marian, napairap si Vanessa. Sinong niloko mo? Ganyan ba ang walang lakad? Ang ayos ng suot? Puna ni Vanessa sa kapinasadahan ng tingin ng suot ni Marian na namumula. Umalis na kayo. Date well na lang talaga. Ani Vanessa saka umalis. Ngumuso si Marian. Anong date well? Ito talagang si ate. Ani Marian. Let's go, Miss Ma'am. Ngiting pag-aya ni Andrew. Hindi naman maiwasan ni Marian na titigan ng gwapo nitong muka. Ngumiti din siya at saka inilahad ang palad sa palad ni Andrew. Magkahawak kamay silang lumabas ng kanilang mansyon. Habang papalayo ang dalawa ay napailing naman si Vanessa. Natamaan na din talaga ang kapatid ko sa kanya. Ay, but I trust Andrew naman. Pinatunayan niya naman ang sarili niya para sa kapatid ko kaya no doubt. Ani Vanessa, nakangiti naman si Gina sa labas ng terrace sa kanilang silid. Nakita niya ang dalawang magkahawak kamay. Napangiti na lamang siya. I'm happy dahil natagpuan na ng bunso namin ang kanyang magiging tahanan na ilalayo siya sa toxic na mga tao at mundo. Sabi Gina. Todo ang pag-alalay ni Andrew kay Marian nang makapasok sila sa sasakyan ni Andrew. Habang nasa loob ay nag-uusap silang dalawa. Ikaw pala, wala ka bang balak na magkaroon ng kasintahan? I mean, may girlfriend ka ba ngayon? Hindi ko pala natanong yan. Baka kasi meron. Ayoko magkaroon ng kaaway. Saka ayaw kong mapagbintangan. Ani Marian, pagkat na tumawa si Andrew. I don't have. Hindi pa kami. Hindi pa din kasi ako maamin. Ayaw kong magmadali muna pero malapit na. Hindi ko na siya pakakawalan kapag nalaman niyang nararamdaman ko. Ani Andrew, natigilan si Marian. May kung anong kirot sa kanyang puso nang malaman na may minamahal na pala ito. Siya pala itong umaasa sa wala. Gayong nahulog na siya sa pagmamahal na hindi naman niya gusto nung una. Ayaw na ayaw niyang magmahal ng isang lalaki pero talagang hindi mapipigilan ang puso. Naging tahimik na lamang si Marian sa buong biyahe at napansin naman ni Andrew yun. Pero hindi siya nagsalita at baka masira pa lalo ang mood ni Marian. Alam niyang iba na ang iniisip nito at kahit nais niyang sabihin na siya ang tinutukoy nito ay nagpigil si Andrew. Nakarating sila sa isang secret place kung nasaan si Andrew lamang ang nakakaalam. Sa kanila ang lugar na yun, sa kanyang pamilya. Wow, ang ganda naman dito! Ani Marian, namamangha. Sa amin to, kay mama at papa. Ang kwento ni mama, dito siya palaging dinadala ni papa dahil gustong gusto ni mama mga shell at mga tulips. Sabi ni Andrew, may isang mini lawa kung saan napapalibutan ng mga tulips na nagkalat din sa ibang paligid. May isang upuan din kung saan maaari kang tumambay. Idagdag pa ang mga shelves kung saan may iba't ibang mga books. Agad pinuntahan ni Marian yun. Kumuha siya ng isang libro at umupo sa upuan. Kinuhanan naman siya ni Andrew ng mga larawan ng palihim. Ang ganda talaga ng mahal ko. Ani Andrew sa video. Lumipas ang ilang linggo at madalas magkasama ang dalawa. Hindi dahil sa business, kundi dahil sa gusto talaga nila. Nakita ang closeness sa dalawa ng mga Valentine, lalo na ni Vanessa at Gina na iba na ang nahahalata. Pero hinahayaan lamang nila ang dalawa kahit na alam nilang may namamagitan na. Dinadala naman ni Andrew si Marian sa iba't ibang lugar. Wala namang kaalam-alam si Marian na date na minsan ang nagiging paglabas nila ni Andrew. Pero nakakaramdam naman na siya. Nagtataka na siya.
Umaasa na siya at iniisip niyang may gusto din si Andrew sa kanya. Kasi siya ay mahal niya na talaga ang binata. Sobrang alaga at ingat ni Andrew kay Marian. Protective pa at lahat ng mga gusto ni Marian ay binibigay ni Andrew. Kaya sinong hindi magtataka sa mga kinikilos na yun? Gusto nang tanungin ni Marian si Andrew kung ano ba talaga ang namamagitan sa kanilang dalawa dahil maski siya ay naguguluhan na. Umaasa na kasi siya at gusto niyang malaman kung may pagtingin ba ito sa kanya dahil ayaw niyang siya ang maging kawawa sa dulo. Kaya naman naglakas loob na talaga si Marian. Tatanungin niya talaga si Andrew ng personal kaysa naman magtagal pa. Lumalim pa lalo ang kanyang nararamdaman. Tapos ay hindi naman pala siya nito sasaluhin. Kaya naman mas maganda ng maaga niyang malaman para mahinto na niya ang nararamdaman niya kung sakali man. Hinanda ni Marian ang kanyang sarili. Nag-message siya kay Andrew na magkita silang dalawa sa address na kanyang sinend. Nauna si Marian sa lugar na yun. Nakaupo siya sa upuan habang may lamesa sa gitna. Iniintay na lamang niya si Andrew pero kanina pa siya napapabuntong hininga dahil sa sobrang kabang nararamdaman. Iniisip niya kung paano uumpisahan ang lahat, kung paano niya maayos na magtatanong. "Hey!" Tawag ni Andrew na kararating lamang. "I'm sorry for being late. Kanina ka pa dito?" Tanong ni Andrew saka umupo sa kabilang lamesa. "Hindi naman, kakarating ko lang." Pagsisinungaling ni Marian, saka siya nagkagat ng labi. "Ano palang pag-uusapan nating dalawa? Mukhang seryoso ah." Ani Andrew sa kapagak na tumawa. Mas dumiin ang pagkakahagat ni Marian sa kanyang labi. Napahinga din siya ng marahan pagkatapos. "Andrew, hindi ko talaga alam kung paano uumpisahan pero may nais lang naman akong itanong sa'yo. Pwede mo naman siyang hindi sagutin." Sabi ni Marian. Natigilan si Andrew. Mukhang tama ata ang pakiramdam niya na baka kakausapin na siya ni Marian tungkol sa kanyang pag-ibig. Pero hindi naman kumalat yung video na sinagot niya na ng katotohanan ng mga reporter noon. Dahil saka lang ilalabas yun kapag inutos niya na. Sa madaling salita, binayaran niya mga ito para manahimik. "What is it, love?" Tanong ni Andrew sa napakalambing na boses at saka sumandal sa may upuan. Abot-abot naman ang kabang nararamdaman ni Marian habang mabilis ang kabog ng puso. "Alam kong may minamahal kang iba. Pero gusto ko sanang malaman galing mismo sa mga bibig mo kung ano ba talagang namamagitan sa ating dalawa. Kasi yung mga ginagawa mo sa akin, hindi mo dapat ginagawa lalo na at may mahal kang iba. Hindi yung tama. Parang niloloko mo na din siya." Sabi ni Marian. Gustong matawa ni Andrew pero pinigilan niya lamang ang kanyang sarili. "Bakit ko ba ginagawa ang bagay na yun sa'yo, love?" Tanong ni Andrew para matigilan si Marian. "Pagod na akong maguluhan at mag-isip ng kung ano-ano. Kaya gusto kong direct mo nang sabihin sa akin mismo. Dahil natatanga na ako." Ani Marian para pagak na matawa si Andrew. Tumayo si Andrew. Lumapit siya kay Marian. Bahagya siyang yumukod para magpantay ang kanilang mga muka. Napalunok naman si Marian habang malakas ang kabog ng puso. "Alam mo ba kung bakit hindi lumalabas yung video kung saan sumugod ang mga reporter sa bahay niyo? Dahil yung mga sagot ko doon ay may kinalaman sa matagal ko nang nararamdaman para sa'yo. At alam ng ate Vanessa mo yan. Ayaw lang kitang madaliin, love. Pero mukhang gustong gusto mo to talaga." Ngising ani Andrew. "Ang dami mo pang paligoy-ligoy. Hindi mo na lang sabihin ang totoo." Ani Marian. Naiinis. "Chill, love. Baka hindi ka makapagsalita kapag sinabi kong mahal kita matagal na." Ani Andrew. Natigilan nga si Marian. Namumula na ang buong muka. "Hindi kita minamadali at hindi ako nagmamadali. Dahil baka hindi ka maniwala kapag sinabi ko kaagad nung una. Pero kung talagang gusto mong malaman na nagsasabi ako ng totoo na mahal kita, patagal na, alamin mo sa ate Vanessa mo." Ani Andrew. "Paano mo naman ako minahal ng matagal? Nito lang tayo naging close." Tanong ni Marian. "Malay ko, love. Sa tuwing nakikita kita noon, gandang-ganda ako sa'yo. Tapos nahulog na agad ako hanggang sa nalaman ko na lang isang araw na mahal na pala kita at gusto ko maging akin ka. Pero sinabihan ako ng ate mo na wag muna.
Saka na daw ako magligaw kapag nasa right time na. Kahit na gustong gusto ko noon ay nagpigil ako dahil ayaw ko maging budget sa ate mo. Ani Andrew. Namungay ang mga mata ni Andrew. Sinapo niya ang mukha ni Marian at saka ito pinagtatitigan. Mahal kita. Patagal na, Marian. 18 taong gulang ka pa lamang. Kaya masaya ako nang magkalapit tayo. At ngayon, gusto kong malaman mo. Ani Andrew. Mahal din kita. Akala ko ibang babae. Ako pala. Ani Marian. Pagak na natawa si Andrew. Baliw na baliw ako sa'yo at naghintay ako kahit na matagal pa. Kaya you think, kaya ko pang magmahal at tumingin sa ibang babae kung nastak na ang puso ko sa'yo? Tanong ni Andrew. Napangiti si Marian at wala sa sariling hinalikan niya sa labi si Andrew. Natigilan ito dahil sa kanyang ginawa. Mahal din kita at ayaw kong patagalin pa to kaya tayo na. Kapag umangal ka pa, sasapakin kita. Banta ni Marian. Napahalakhak si Andrew at siya naman ang humalik kay Marian. Ayaw ko din naman talagang patagalin pa to eh. Tagal-tagal ko nang naghihintay. Kaya mabuti na din at tayo na. I love you so much. Ani Andrew sa malambing na boses. I love you too. Sagot naman ni Marian. Literal na napakabilis na mga pangyayari. Naging masaya ang gabing yon sa kanilang dalawa dahil ninamnam nila ang pagmamahal ng isa't isa. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Agent's Secret Love. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!